So I would like to ask the congregation to stand as we read our text sa ating pagbubulay-bulayan ngayong hapong ito. The title of our message is The Principle of Ownership. No? So the Principle of Ownership. At ito po ay bahagi ng ating sermon on the Principle of Stewardship. So, ang ating pong scripture ay makikita po natin sa unang Kronika, 1 Chronicles chapter 29, verses 11 to 12. At ito po ang sinasabi sa wikang Tagalog, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Verse 12. Sa inyo nagmumulat ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pagpalain nawa ng Panginoon ang bahagi ito ng kasulatan na ating pagbubulay-bulayan, tayo lahat ay po tayo manalangin. Ang Diyos, ang amang makapangyarihan sa lahat, muli po nagpapasalamat kami sa isang linggong pag-iingat at sa pribilegyo, Panginoon, na kami ay narito upang sumamba at makinig, Panginoon, ng inyong mensahe para sa bawat isa sa aming Panginoon. Pakilinisin niyo po ang aming pusot isipan. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual eyes, ang aming mga spiritual ears, ang aming spiritual hearts, Panginoon, upang lubos namin maunawaan ang mensahe ninyo para sa bawat isa sa aming Panginoon na magbibigay ito ng pagbabago, Panginoon, sa aming mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na masunod ang mga tinuturo ng inyong banal na salita, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli po, sa inyo po ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo. So mga kapatid, when we talk about ownership, sa panahon ngayon, sa social media, sa lahat, napakahalaga ng pagkakaroon ng property. Diba? So, ito po ang nagiging sukatan ngayon. Kadalasan sa ating makabagong panahon, sinusukat ang tao kung ano na yung kanyang narating, meron ba siyang malaking property, siya ba ay, sabihin natin ay marami ng ipon, maganda ang sasakyan, maganda ang bahay. So, napakahalaga ngayon ng pagkakaroon ng property. At ito rin yung nagiging masyadong paghahabol ng mga tao, ng motivasyon na magkaroon ng maraming bagay. So, in this portion, we are talking about the material things, yung mga material na bagay na nasa ating paligid. At for us to have a background dito sa ating message, dito po sa unang Kronika, chapter 29, kung titignan niyo po ang inyong mga Bible, sa mga Tagalog Bible niyo po, ay meron po ito pamagat ang mga kaloob para sa templo. So, more or less, nagkakaroon po tayo ng idea doon sa ating tema. At dito po, ang sabihin natin, main character dito sa ating text ay si King David. Kilala ba ng lahat si King David? Siguro, kilala nyo naman lahat si King David. No? At nakita natin ang buhay ng King David mula sa pagiging isang nobody. Diba? Isa siyang hamak na pastor. At ito ay napag-aralan natin na during the Jewish tradition, ang pinakamababang uri ng tao ay ang mga pastor. They were treated as nobody. Hindi nga sila pwedeng pumasok sa templo. Wala silang day-off. Imagine, 24/7 nagtatrabaho. So, ito yung pinakamababa. Kaya nga yung hinahanap ni Propeta Samuel, yung mga anak, no? Nasaan pa yung ibang mga anak mo? Sabi niya, wala na liban na lang kay David. Kasi parang sinasabi, nobody. No? Pero nakita
kinikilala pinakadakilang hari na Israel. At yung alam niyo ba yung simbolo ng flag ng Israel? Yung blue? David Star ang tawag doon. The Star of David. Imagine, hanggang ngayon, yung pagkilala kay Haring David, hanggang ngayon ay taglay-taglay ng bayan ng Israel. So, dito mga kapatid, ang bahagi ito ng buhay ni David ay pinapakita sa atin kung paano siya nagpahalaga doon sa lahat ng kabutihan ng Diyos, sa pagbibigay sa Kanya, sa pagkakaroon ng lahat ng meron siya. I-acknowledge it. At alam po natin that in the later days of David, gustong-gusto niya na siya yung magpagawa ng temple. Pero hindi po ito pinahintulutan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, ikaw hindi ikaw ang gagawa ng templo kung hindi ang iyong anak. So alam naman natin sa story, si King Solomon. But hindi po doon nagpapigil si David, si King David. Yung mga huling panahon niya, bagamat siya ay matanda na, ginugol niya po ito sa pagtulong din, pag-ipon ng mga gamit sa templo. Nag-ipon siya ng mga ginto, nag-ipon siya ng maraming bagay. At later on, makikita natin dito, doon sa ating message, kung ano ba yung mga tin-tribute ni David, ni King David, para doon sa paggawa ng temple, the greatest temple the world has ever known. Yung unang temple ng Jerusalem. Yun po yung pinagawa, yung pinag-usapan natin dito. So, makikita po natin dito mga kapatid that David recognized na wala po siyang magagawa. Na he owned nothing. At lahat po ito ay utang niya sa ating Diyos. Kaya ganoon na lamang ang pagbabalik, pagbabalik ng utang na loob o pagbibigay ni David para doon sa templo. So, brothers and sisters, the principle of ownership, meron po tayong 4 na pag-aaralan. At ang una po is the ultimate owner. The ultimate owner is God. God's sovereignty over all. So, sabi dun sa verse 11, balikan po natin, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat, ano yung kinati dito? Inyo ang lahat. Inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. So, makita natin inyo. So, God owns everything. Wala po tayong nakikita dito, bagamat ito ay, sabihin natin itong church na ito, ay na-construct. But wala po tayong pwedeng sabihin dito na hindi po hiniram from creation. Diba? Yung simento, saan galing yung mga raw materials? Sand, water, yung concrete, lahat yan. Yung mga bako, galing yan sa iron. Diba? Lahat yan ay galing sa creation. So, wala po tayong makikita dito, bagamat ginawa ng tao, lahat po ito ay hiniram from nature, from creation. So, God owns everything. So, brothers and sisters, lahat po na nakikita natin ay mula po sa Diyos. Siya po ang manglikha. And even the very breath, yung maging yung hangin na ating hininga ay ito po ay kaloob ng Diyos. Ito po ay likha ng Diyos. So, God is sovereign. Madalas natin narinig sa ating mga Bible study, sa ating mga pag-aaral, ang sovereignty of God. Yung kadakilaan, kapangyarihan, nung wala nang dadakila pa, kundi sa Diyos. Kundi ang Diyos. God is the owner of everything. Narinig niyo na ba yung kantang From a Distance? Sino ba yung kanta na From a Distance? Ha? Very good. From a distance, diba? Sabi, from a distance, the world looks. Yan.
Di ba? From a distance. Di ba? From a distance. Mga kapatid, ang mga mananampalataya po ay hindi po tayo naniniwala doon sa kaisipan na ang Diyos pagkatapos gawin ang mundo ay hinayaan na lang niya. Kasi yung kanta, pag-aaralan natin yung lyrics, mga kapatid, parang from a distance, parang maganda lang from a distance. Parang sinasabi natin na from a distance, ano pa yung chorus? God is watching us, diba? God is watching us from a distance. Diba? Parang sinasabi natin pagkatapos ng creation ay hinayaan na lang from a distance lang ng Diyos. No? Hindi na ginagawa yung dapat yung gawin. At yun ang kaisipan ng maraming tao. Mga kapatid, as Christians, we don't believe. No? Yan po yung tinatawag na deism. No? Na pagkatapos gawin ng Diyos, eh hinayaan na lang niya. So naniniwala sila na ang Diyos may creator, pero pagkatapos nun, hinayaan na lang niya. Pero mga kapatid, when we talk about sovereignty of God, hindi po pwede na i-etsapwera natin yung intervention ng Diyos. So, kaya po natin ito binabanggit. God, we don't believe that God is just watching us from a distance. Lahat po na nangyayari ay may kinalaman po sa kalooban ng Diyos. Kung hinahayaan man niya o nag-i-intervene siya po pa rin ang nakaupo sa trono. At that is the sovereignty of God. Siya pa rin nasa kapangyarihan. So mga kapatid, as the ultimate owner, kung maunawaan po natin ito, magkakaroon po tayo ng humbleness. Magkakaroon po tayo ng humility, ng kababaang loob. Na makikita natin na hindi tayo ang nagmamayari ng ating buhay. At hindi tayo ang nagmamayari ng mga possession natin. Ano man yung pag-aari natin, ano man yung nagagawa natin, napupundar natin, ito po ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. At dito po papasok yung number 2 principle. The principle of stewardship. What is the meaning of stewardship? Kaya nga alam nyo, lagi mo sinasabi, when we have a message about stewardship, napakaganda ng language ng Pilipino. Diba? Pag umuwi ka sa Pilipinas, sasabihin mo, pare, lahat ng nakatanong mo, ari-arian ko yan. Diba? Diba? Kaya sinasabi, ari-arian. Anong ibig sabihin? Punwa pa rin, bahay-bahayan. Diba? Tatay-tatayan. No? Nanay-nanayan. Diba? Kaya yung ari-arian. Diba? Yun lamang ang sa'yo na nakakala mo sa'yo, pero hindi pala. Diba? Yung magbahay-bahayan ka, magtatay-tatayan ka, alam mo, hindi totoo yun eh. Pero pag yung ari-arian, hindi nyo ba nasabi, hindi ito ari-arian mo ito eh. Niyayabang mo, salitang ari-arian, hindi mo nauunawaan, nakala mo sa'yo. Tama? Pero yung salitang ari-arian, di ba? Hindi mo na naisip, o nga, bakit ba ari-arian? Eh, akin na ito eh. Di ba? Yun lamang yung salita na kunwari hindi sa'yo, na akala mo sa'yo. Di ba? Basta parang naguluhan. No? Pero yun yung logic ng galing eh, no? Di ba? Yung magbahibahayan ka, alam mo naglulukuhan lang kayo eh. Magtatay-tatayan ka, alam mo naglulukuhan lang kayo. Pero yung ari-arian, na akala mo sa'yo na, eh, hindi pala talaga sa'yo. Pero ang tawag ay ari-arian. Di ba? Nakuha yung logic, mga kapatid. So, the purpose, the meaning of stewardship, mga kapatid, is you are not the owner. You are the only manager. Manager lamang tayo. Mga kapatid. So, yun yung definition
the management. Minsan kasi, iba pag empleyado ka, iba yung tawa, yung may mga masasakyan. Yung sasakyan ko, takbo ko sa lupa. Patakbuhin mo sagad, wala kang pakialam, hindi mo nililinis. Sasabihin, hindi naman kasi amin yan, pastor pag-amin lang yan, di ba? Pero hindi mo gano'n, di ba dapat, kinakarawas mo pa rin yan, nililinis mo pa din, kasi ikaw pa rin naman gumagamit. Di ba? Nagiging responsable, ganun po yung responsible stewardship na gusto ng Diyos. Kaya nga, in our finances, in our talents, lahat po ng meron tayo, ang gusto ng Diyos ay maayos yung pagmamalis natin, and even our bodies, di ba? Sabi, katawan ko ito, gagawin ko kung gusto ko dito, di ba? Kaya maraming mga nagkakasakit, maraming mga namamatay ng maaga, yung dahil sa kapabayaan, hindi kasi nila inaayos yung pagmamanage. Alam naman nila na hirap ang buhay, di ba? Na hindi sa atin ang ating buhay, hindi sa atin ang buhay na ito. So we must be responsible in this management. No? So mga kapatid, as Christians, when we talk about this responsible management, ang tanong sa atin, yung lahat ba ng binigay sa atin ng Diyos ay nagagamit natin sa paglilingkod sa Kanya? Kasi minsan, bagamat tayo ay nag-church na, bagamat tayo ay mga matagal ng mga mananampalataya, no? Yung when we talk about responsibility, accountability, no? Meron tayong partisipasyon lagi dito mga kapatid. At hindi po pwede na hindi natin ito ginagawa. At hindi natin ito pinapahalagahan. So, brothers and sisters, the principle of ownership challenges us to think or to rethink how we view our possessions. Ibig po na makita natin yung mga bagay na ito na pag-aari natin na tayo ang nagkocontrol, makita po sana natin ito bilang isang regalo, bilang isang kahiram sa atin ng Diyos na magagamit natin upang makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Ito bang mga bigay ng Diyos sa atin mga kapatid o itong mga kahiram sa atin ng Diyos ay nagagamit natin ito for the glory of God. Yun kasi yung dapat na nating goal as Christians. So, when we talk about this stewardship mga kapatid, lagi na lang kasi minsan na pag-stewardship yung the parable of the talents, yan. Diba? Hindi lagi natin narinig. Pero to sum it all, brothers and sisters, when we talk about stewardship, hindi po pwedeng mawala yung reward. Diba? Diba sa huli, ano yung sa parable of the talents, diba? Yung, ang sabi, mabuti, nagawa mo itong, yung napamunad mo, makigala ka. Ano yung sabi ng master sa huli? Makigala ka sa akin. Diba? So, dito mga kapatid, as we become a responsible steward, naging mabuti yung ating management, at tayo ay natutong magtiwala, mayroon po itong bunga na contentment. At ito po yung pangatlo natin. Trust and contentment is resting in God's ownership. Ang sabi dun sa verse 12, balikan natin, sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nag-aari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay. So, nakita natin dito na the owner and the source, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, when we are trusting God, diba? Ito kasi yung pinakamahirap gawin. Minsan, bago tayo magtiwala sa Panginoon, hindi din naman masama yung masyado tayong sabihin, gagawin ko muna lahat. Gagawin ko muna lahat. Pero minsan kasi, yung paggawa natin, baka naman ito ay lihis. Wala tayo doon sa gustong ipagawa ng Diyos. Kaya
pinapractice yung ating pagtitiwala sa Diyos when it comes to stewardship, doon sa mga provision ng Diyos. No? So, kapag kasi hindi tayo nagtitiwala, no, sabi kasi natin kanina, siya yung lahat ng may-ari, lahat sa Kanya. Ang sabi natin, yung stewardship, we are just managers. Ang tanong mga kapatid, kung tayo ay nagtitiwala, ano yung ibubunga sa ating buhay? Magkakaroon po tayo mga kapatid ng contentment. Bakit? Kasi hindi tayo masyadong mag-iisip. No? Sabi po, trust in God's provision, when we acknowledge that everything belongs to God, we can let go. We can let go of anxiety about our needs and our future. Alam niyo mga kapatid, when we study the Bible, laging sinasabi ng Biblia na intindihin mo yung ngayon. Yung ngayon. Lagi ko sinasabi, yung asawa ni Lot, bakit naging asin? Bakit? Si tumingin siya eh. Diba sabi, huwag nang titingin? Diba? Bakit? Eh kasi lagi niyang iniisip yung nakaraan. Tapos, anong sinasabi ng Biblia? Sapat na ang problema ngayon. Diba? Huwag mo siya isipin yung future. Diba? Napakaraming kwento sa Biblia na sinasabi, ano yung sabi ng kwento ng mayaman? Mag-iipon ako, pupunin ko itong kamalig ko. At pagkatapos nito, hindi na ako magtatrabaho. Wala na akong gagawin, kundi kumain, uminom, magpakasaya. Sabi, hangal. Diba? Ngayong gabi, pupunin ko ang iyong buhay. Ano, masyado niyang iniisip yung future, hindi niya alam. We must live in the present. Kaya yung maraming tao ang masyadong nabubuhay sa nakaraan, masyadong natatakot naman sa future. Diba? But, wala nga tayong pag-aaral mga kapatid. We are just managers. Kung we are trusting God, brothers and sisters, we must let go. Diba? Let go. So, He knows what we need. Alam naman ng Diyos bago pa natin hingin sa Kanya. Alam na yung ating pangangailangan. So, brothers and sisters, contentment in God's ownership is understanding that God is the owner, frees us from the relentless pursuit of more and more. Natindihan niyo ba? Ano ang laging inaano ngayon ng tao? Gusto ko maging successful, habol ng habol, trabaho ng trabaho. Diba? Minsan naman mga kapatid, talagang kahit anong gawin ng tao. Pag hindi yan nakatakda, hindi yan nakatadhana, minsan hindi talaga nangyayari, diba? So, as we people living in the present, ano yung tinuturo sa atin? Habol tayo ng habol. Ang dami natin iniisip, ang dami natin gustong magkaroon, gustong maging. Pero mga kapatid, wala na tayong pag-aapi. Wala na tayong kakayahan. Diba? Pero ang maganda kasi dito mga kapatid, the principle na gustong ipakita sa atin dito ng Diyos is the principle of ownership invites us to trust God with our lives and our resources and even trust Him for our future. Diba? Mga kapatid, iba na po ang kalagayan natin ngayon. Sinasabi natin na tayo ay mga anak na ng Diyos, tayo ay mga anak niya. Kung tayo po ay anak ng Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Diba? Magtiwala tayo sa Kanya. Basta, nado naman yung pagsusumikap, nado naman yung pagtsatsaga. Pero iba kasi yung habol tayo ng habol. Na minsan napapagod, nakakapagod. Okay lang yung mga pick-up line sa mga nililigaw. Hindi ka ba napapagod? Kasi, lagi kang tumatakbo sa isip ko. Pero, when it comes to life, brothers and sisters, hindi na po dapat ganun ang kalagayan natin.
with contentment, knowing that God's provision is sufficient. Hindi tayo magkukulang, sapat ang biyaya ng Diyos. At ito po ay magdudulot sa atin ng kasiyahan, magdudulot sa atin ng kapanatagan, dahil alam natin na ang biyaya ng Diyos ay sapat at hindi tayo magkukulang. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang panalangin nyo ay bigyan kayo ng sobra. Amen? O, dahil hindi tayo magkukulang eh. May na magkukulang. Lagi yung mag-pray, Lord. Bigyan niyo po ka ng sobra para makatulong. Kasi minsan, ang problema sa maraming tao, kaya hindi binibigyan ng sobra. Kasi ayaw naman din kasi magbigay. Kaya laging sapat. Hanggang hindi na natin na-enjoy yung buhay. Diba? So mamaya makikita natin yan. Doon sa number 4 natin. So, in number 4, the call to surrender. Open back to God. When we surrender, brothers and sisters, nalaman na natin na wala pala tayong pag-aari. Nalaman na pala natin na tayo yung mga manigyan naman. Nalaman pala natin na walang silbi ang paghahabol. Magdudulot lamang ito ng anxiety, worry, fear of the future. Diba? Ano gagawin mo? Lord, suko na ako. Bahala ka na sa akin. At ito mga kapatid, yung the call for surrender and offering back to God. So, dun sa buhay po namin mga kapatid, as we sing in David's prayer, in-acknowledge po niya yung lahat ng ginawa sa kanya ng Diyos, lahat ng ipinakita sa kanya ng Diyos, lahat ng ibinigay niya sa Diyos, ng Diyos sa kanya. Imagine from being a nobody, a shepherd boy, naging hari ng Israel. At itinuturing, mga kapatid, kahit marami pong kapalpakan si David, si King David, siya pa rin po ang tinuturing na the greatest king na nagkaroon ng Israel. Wala pa rin nakamura ng kanyang record. Siya pa rin ang pinakadakilang hari, tinuturing pa rin siya ang pinakadakilang hari ng Israel. So, just as David offered, she surrendered his life. Eto po dito, bigyan po natin ng konting idea. Bakit ba ganito na lang yung naisulat sa Biblia? Ano ba yung ibinigay ni David? Alam niyo mga kapatid, ito po ay may bahagi po ito na hindi lamang biblical, kundi ito po ay meron na tayong archaeological, historical facts about this chapter po ng 1 Chronicles 21 about the living of David. Sabi dito, kung babasahin po natin ito, itong kabuuan na ito, diba sabi nga natin gusto niyang magpatayo ng temple pero hindi siya pinayagan ng Diyos kasi alam naman natin na si King David, during the time of King David, hanggang ngayon naman, diba, Israel is on continuous war. Ang sabi ng Diyos sa kanya, napakaraming digmaan kung sa yung bahan ng dugo sa iyong kamay. Diba? So, kumbaga hindi kapit to prepare the temple. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, si Solomon, yung anak ang gagawa. Pero mga kapatid, I just want to give a glance kung gaano karami ang ibinigay ni King David on his own money. Hindi ito yung kung siya hari, ibigay niyo yung kabal ng yung pondo ng gobyerno. Yun ang gamitin natin. Hindi po ganun yung pinakita dito kung hindi. King David give from his own money. Siyempre, matagal siyang naging hari. Diba? Siyempre, marami silang kingdom na conquer. Diba? Normal lang na magkakaroon din siya ng sarili niyang yaman. At dito mga kapatid, hindi niya po pinagdamot yung yaman niya. At kung ipapagawa yung templo, alam mo ba yung ibinigay ni King David? Sabi dito, 100,000 talents of gold.
No? Yung talents, baka sabihin niyo, Pastor, 100,000 talents lang, di ba yung 1 talents is 1 denarius? Iba po ito ha, we are talking about the Old Testament time, King David's time. No? Ang talents noon ay bigat. No? Hindi pa nasisimulan yung monetary value. No? So, ang talents noon, sabi sa pag-aaral, is around 75 pounds. Imagine na, 75 pounds. No. Kung i-convert mo sa kilo, i-divide mo na lang sa 2. Let's say 30 kilos, di ba? Ang sabi dito, 100,000 talents of gold. No? So, kung susumahin natin yan mga kapatid, ito po ay papalo ng 7,500,000 pounds. Imagine na, 7,500,000 pounds. No? Pag kinonvert mo yan, Pastor, ang hirap na ng conversion. Tonelada. O yan, tonelada. Tons. Alam nyo na yung tons. So, imagine nyo na lang yung kotse nyo, 1 tonelada bigat. No? Alam nyo ba, yung gold na dinunit niya is 3,750 tons. Ha? 3,750 tons. Imagine, gano'n kadami yung ginto nung araw. At bukod pa yun, meron pang silver, no? Na 1 million talents. Imagine, 1 million talents ng bronze, silver. Kaya nga, pag kinonvert doon sa present money, no, yung conversion ng ginto, throughout, diba, appreciate ang ginto. Ang kabuuan ng na-donate ni King David is almost $207 billion. Ha? $207 billion, ha? So, kung ikukumpara ito doon sa mga naibibigay natin, no? Parang wala pala. No? Na-imagine natin yung mga mega charges kung magbigay sila gano'n-gano'n na lang. Wala rin pala sila. $207 billion from his own money. Minsan yung ibang mayaman kaya lang nagbibigay yun kasi minsan hindi din galing sa masama, di ba? Galing din sa masama o sa kanila gusto lang nilang ma-dispose. Di ba? Nilolondering, money laundering. Pero come to think of it, brothers and sisters, this happened doon sa later days ni King David. Imagine, di ba, yung ibang mga tao, ang gusto nila, no, pag malapit na ako mamatay, ang gusto ko yung kaapwa ko ako, hindi na maghihirap. Di ba? Kaya ano ginagawa nila? Pag nasa posisyon, kamay ng yaman, para hindi na masecure yung future, pero siya hindi. Yung later days niya, kung ano yung meron siya, ibinigay niya yung 207 billion ang halaga. Diba? Hindi to million lang, billion. 100 billion, 207 billion dollars. 1,000 yung mga, yan. 1,000 yung wala ka. Parang, Pastor, magkano ba yung 1,000 euro nga, Pastor, wala ako sa savings account. $207 billion binigay niya. So, mga kapatid, ano yung pinapakita dito? Ipinapakita niya yung pagiging example niya as a king. And he urges people to do the same. Diba? Tinanawagan siya. Alam yung mabasahin ng chapter na to at kung mauwi kayo sa inyong mga bahay, mga kapatid, ganun po sana yung maging practice natin. Hindi man po natin nadi-discuss in details yung mga pinag-aaralan natin, no? Magkaroon po tayo ng time to read, no? this chapter. No? So, ang sabi ko, he encourages even the elders, yung mga official ng gobyerno na to do the same. So, kaya kung ganun ang ginawa nila, nagbigay din po sila. So, mga kapatid, ito po yung nagtutulak sa atin to live generously. At dito po papasok yung ating aplikasyon. Living generously. So, the principle of ownership also calls us to live generously. If everything, no, hindi nyo ba nakita yung logic dito? Bakit mo ipagdadamot
Doon natin nakita yung ibinigay ni David eh. Hindi naman ito, bagamat ito binigay ng Diyos, in-acknowledge niya lahat ito galing sa Diyos. So, even his last days on earth, hindi niya yan ipinagdamot, pamamana ko na lang ito. Ang dami anak ni David, kala niya ba? Pero hindi ko gano'n yung inisip niya. Hindi naman natin ito eh. Why should I keep it? So, ibinigay niya, brothers and sisters. So, ito, yung panawagan sa ating mga kapatid, to live our life generously. Hindi lamang po ito sa aspeto ng pera. So, living our life, brothers and sisters, extends in giving our love, our time, and our service generously. Amen? Wala yatang nakikinig. Gusto din yata matapos na ako. Wala naman nag-response. So, brothers and sisters, Christians are generous people. Tandaan niyo yan. Kapag kayo Kristiyano na, you must be generous. Hindi lamang sa pera. Kasi sabi mo, Pastor, paano generous? Ito lang naman yung kita ko, sapat-sapat lang. Hindi lamang po yun sa pera. Kapag ikay mananampalataya, you must live a generous life. Mapagmahal ka, maaruga ka, naglilingkod ka, ano man yung meron ka, binibigay mo. Marami kang pera, bigay ka. Marami kang oras, ibigay mo yung oras mo. Marami kang talento, ipaglingkod mo sa Diyos. Ganun po yung living generously, brothers and sisters. So, mga kapatid, surrendering to God's ownership is not a burden. Tandaan nito, surrendering to God's ownership is not a burden, but a privilege. Pribileyo. Kaya mga kapatid, yung kapag tayo nakapaglilingkod, kapag tayo nakapagbibigay, ito po ay pribileyo. Hindi ito mabigat. Huwag po sana natin isipin na kung ano man yung binibigay natin sa church, kung ano man yung pinaglilingkod natin, ay pabigat. Hindi po mga kapatid. Kasi kung gano'n pa rin yung kaisipan natin, we must evaluate ourselves. Tingnan po natin yung ating kalagayan. Tingnan natin yung ating pagtitiwala sa Diyos. Kung gano'n pa rin yung pakiramdam natin every time we give. It is not a burden, but a privilege. Tandaan po natin yan mga kapatid. So, mga kapatid, kung naunawaan natin ito, dito lamang papasok yung verse na God loves a cheerful giver. Alam niyo mga kapatid, nakabigil ito. At kahit mamas tayo dito, sasabihin ko na yung verse na yun, marami pong mali at maraming pinaghirap ng mga churches dahil sa maling pag-intindi ng versikulo na yun sa Biblia. Dahil laging sinasabi na magbigay ka ayon sa iyong puso, marumi ang puso. Hindi naiintindihan. So brothers and sisters, I'm not teaching you giving. I'm teaching you stewardship. The concept of stewardship. Dahil iba yung giving. Yung giving binibigay mo dahil akala mo ikaw ang may-ari. Stewardship, you're a manager. You must surrender it all kasi wala sa ilan, hindi ikaw ang may-ari yan. At yun ang dapat isipin ng bawat mananampalataya. That giving is a privilege. We are all stewards, brothers and sisters. So, yung
Naiwan na tayo lahat. Sila yung nag-improve na nag-improve. Mali kasi ang turo. Hindi kasi pinag-aralan mabuti ang konteksto ng God loves a cheerful giver. Give what is right and not what is left to God. When we give our best, yun yung nagpapasaya sa atin. Diba? Regardless of quantity, mga kapatid. Yun lamang din. Pag naibigay mo yung alam mo pinakamainam, regardless siya kung magkano man yan. Diba? Ano man yung pinaglilikod mo, basta alam mo sa puso mo na ibigay mo yung pinakamainam para sa Diyos, sasaya ka. At doon lamang nagkakaroon ng puntos ng versikulo na yun that God loves a cheerful giver. Not on the amount. So mga kapatid, as we end this principle of ownership, una pa lamang po ito, we have 3 more to go. At ang tandaan po natin that God owns everything, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tayo ay mga katiwala lamang. So, sa ating pagiging katiwala, magtiwala po tayo sa Diyos at magbubunga ito ng kakontentuhan sa ating mga buhay. And we must surrender it all to God. Why overthink, brothers and sisters? Why pursue? Habol tayo ng habol sa mga bagay na wala tayong kontrol. Isip tayo ng mga isip dun sa mga bagay na hindi pa nangyayari. When we can trust God. Amen? So brothers and sisters, ito po yung prinsipyo. As we close, let us remember that all we have belongs to God. May we live each day with the awareness that our lives are not ours, but are a gift. Ang bawat araw po mga kapatid ay regalo sa atin ng Diyos. Wala po tayong pag-aari. So we must be generous. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.